Iniiwasan ko sana ang mag-comment tungkol sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating politika, sa ating sobrang pagtaas ng mga bilihin, sa ating pinansyal na kalagayan ngayon sa ating bansa. Tungkol dito sa, gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa budget ng Congress. Ito kasing parang para pa silang mga hari na sila lang ang masusunod. Wala silang preno sa paggastos sa kaban ng bayan, sa pera ng mga taxpayers. At ano ba ang karapatan nila para gastusin ang pera ng at mga taxpayers? Alam mo, hindi masasabing kung mahirap ka hindi ka nagbabayad ng buwis. Bakit sinasabi ko yan? Kasi once na kumain ka, bibili ka ng bigas. Ang bigas ay may tax. Sobrang mahal yan. Isda, bibili ka ng isda. Bago naman makarating yan sa palengke, ginagamitan ng gasolina yan. Nagtatax tayo dyan. Lahat ng klase ng bilihin natin, nagtatax tayo. Lahat ng pangangailangan natin sa bahay, may tax yan. Bibili ka ng mga sabon, may tax yan. So, lahat ng tao, lahat ng pangangailangan mo sa buong buhay mo, sa buong maghapon mo, nagbabayad ka ng tax. Pupunta ka sa lugar, mamamasahe ka, may tax yan. So, lahat tayo ay taxpayers. May karapatan tayong lahat na i-demand na maliquidate ang lahat ng mga pera ng kaban ng bayan. At ang may hawak ng mga perang yan ay si Speaker at yung Kongreso, sa madaling sabi, Kongreso, na pinamumuno ng isang Speaker. Sa ngayon, como pinsan ng nakaupo, hindi siya, parang baliwala sa kanya na gastusin ng mga tambalos-los ang pera ng bayan. Ngayon, nasaan tayo? Travel ng travel. Naghanap ng mga negosyante na mag-i-invest dito sa Pilipinas. Akala ko ba, sinabi niya, lahat ng ginawa ni noong dating presidente, si Tatay Digong, ay ipagpapatuloy niya at dadagdagan pa. Ano ngayon ang nangyayari? Sobrang laki ng kanyang confidential fund, confidential intelligence fund. Ang Kongreso gumawa ng paraan para hindi sila maliquidate. Yun ay paglustay sa pagka ikaw ay kumuha ng budget, kung anong gagawin mo dyan, bibili mo ng mansyon, bibili mo ng mga magagarang kotse, kung anong gagawin mo sa pera ng taong bayan, walang liquidation yan. Kaya tama lang yung panawagan ng ating FPRRD na i-liquidate ang Congress. Ang Congress, dalawang kapulungan yan eh. Yung mababang kapulungan at saka mataas na kapulungan. Yung mga leader naman natin dyan, yung mga speaker, si Senate President, nagtatamasa sila eh. Magsasalita ba sila ng kontra? Hindi. Gagastos nila ang pera ng taong bayan. Kaya dapat yung mga yan, alisin na yan sa Senado, alisin sa Congress. Huwag iboto. Mga salot ng bayan yan. Mantakin mo. Ako hindi pumapanig doon sa kung kanino pa man. Pero yung confidential intelligence fund ng Vice President na ibinigay lang naman sa kanya malapit ng mag-end of the year. Very clear naman na kapag ang pera na ibinigay sa iyo o
Para yan ay ginagastos talaga. Ginagastos yan dahil kung hindi mo yung gagastusin, mababalik yan sa kaban ng bayan. At maging question sa iyo yan kapag sa susunod na budget hearing ay hindi mo yan ginastos, meaning maging kasiraan mo yan. So ginawa ng Vice Presidente, nagastos yun yan kahit ba ilang araw yan, 11 days daw sabi ng mga Kimbo. Ano naman kung 11 days, basta't yan ay ginastos, paano? Ginagastos yan para protektahan ang ating kabataan laban doon sa mga nagnanais na sirain ang kinabukasan ng mga kabataan natin. Paano? Nandiyan siya kasi sa grade school. Ang recruitment ng mga NPA. Nandyan. So, ayaw ng mga NPA o ayaw ng mga makakomunistang nasa Kongreso na bigyan ng budget ang Vice President. Kasi sila mga komunista. Legal prone sila ng mga komunista. So, bakit? Bakit nyo tatanggalan ng budget ang BP na ginagamit naman niya sa paglaban sa kasamaan? Oh. Yung tatlong kamatayan black na yan, salot yan. Salot ng lipo na sila, salot. Sila ay masasamang tao. Masasamang tao sila. Lahat ng paraan gagawin nila para magkapera sila. Sila ba sa milyon-milyon, bilyon ang kanilang tinatanggap sa isang taon? Niposte. Ano ba ang project nila? Bumili ng baril, panlaban sa mga security element ng gobyerno para ambusin ang mga sundalo, ambusin ang mga polis, mag-extort dahil pag hindi sila na binigyan ng hinahingi ng pera, susunugin nila ang mga equipments ng mga negosyante, pagpatay sa mga kumukontra sa kanila, paglapastangan sa mga kabataan natin. Yun ang kanilang goal. Yun ang kanilang layunin. Sirain ang gobyerno, sirain ang mantakin mo. Hindi sila saka ito, kung Pilipino sila, hindi sila naniniwala sa justice system natin, sa ating batas. Meron tayong mga batas dito. Nagdemanda sila sa court. Pero humingi pa rin sila ng tulong doon sa mga intercontinental interparliamentary. Para ano? Para magpasikat, para makahingi na naman sila ng donations. Pera yan eh. Fundraising nila yan eh. So, ano ba ang nangyayari nito sa ating bansa? Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Naglagay ng EDCA sa madami. Oh. Kinaibigan, dati naman talaga natin kaibigan ang mga Amerikano. Kaibigan natin yan at hindi natin mapapasubalian ang history. Kaibigan naman talaga natin sila. Noong World War II, sila ay kasama natin sa labanan. Pero iniwanan din tayo sa mga Hapon. Bahala na kayo mga Pilipino, I shall return, sabi ni MacArthur. Iniwanan tayo, di ba? Ang mga Pilipino lumaban. Lumaban tayo. Ngayon, dumating ang panahon na magkaroon tayo ng isang presidente na matino. Nagkaroon tayo ng presidente na nilinis ang ating bansa sa droga. Kaya lang, nakikita naman natin na pati pala mga security forces natin involved, mga general,
At yan ay nasa balita yan na mga general involved sa droga, customs, palusot ng droga. O, saan? O, kahit nagaano ka katapang, kahit kaano kagaling ang isang maging presidente, nag-iisa lang siya eh. Kung ang mga kalaban niya ay nasa mismong gobyerno, nasa bureaucracy. O, yung ating mga mababatas, anong ginagawa? Kukunin ng pondo. Pagtatanggol yung mga... Sa ngayon, ang nangyayari, yung mga ginawa ni Tatay Digong, parang baliwala eh. Hindi man lang nila sinusugan yung mga magandang programa ng ating dating Pangulo. Build, build, build. Oh, nabalitaan ko yung project ng China. Ito ipinapauna ko na hindi ako maka-China. Maka-Pilipino ako. Pero yung kaunlaran ng ating bansa ang inisip dapat ng presidente, hindi yung pansarili, hindi yung pangkamag-anak incorporated. Pinapayaman niya yung mga kamag-anak nung si Mamsi. Sino ba yung Mamsi? Hindi ko naman kilala yun. At yung kapatid ng Mamsi daw, smuggler. Wow! Kapag ang asawa mo ay may kapatid na smuggler, tapos nilagay mo pa sa Malacanang, envoy, ang smuggler na yan, Chinese yan eh. Envoy sa China, parang sinusuportahan mo ang smuggling. Tama, di ba? Malinaw na malinaw, sinusuportahan mo ang smuggling. Malinaw na malinaw, sinusuportahan mo ang paglaganap ng droga. Ngayon, kumpara natin ang dating presidente FPRRD kay PBBM. Dati kay FPRRD, makakalakad ka ng matiwasay sa kalsada, makakauwi ang inyong pamilya sa kalsada, sa bayan sa inyong bahay, nang hindi kinakantin ng mga drug addict. Totoo. Sa laban na naman, pag may gera, meron bang gera na walang namamatay? Siyempre, kung ikaw ay isang pulis o sundalo o security forces, member ng security forces, kapag may hinuhuli ka, alangan naman sabihin mong, teka, wag ka muna papaputok ha. Kasi hindi pa ako handa eh. Saka kakausapin lang naman kita eh. Please, mag-usap na lang tayo. Wag ka na lalaban sa akin. Sumama ka sa akin ng mahusay. Loko-loko. Pag yan ang policy mo. Sabi nung isang vice president dati, kailangan daw, shoot. Ba yun? Kailangan, bariling ka muna bago ka kumanti. Tarantado yung dating vice presidente. Yung kanyang policy. Bawal daw yung, saka yung mga nasa Senado na mga makakomunista. Bawal daw yun na ipagtanggol mo yung sarili mo. Gago ka ba, ha? Senadora ka? Ikaw na kayo ng mga kamatayan black, mga gago kayo. Pag kinantin nyo ang isang tao, pagka sinita kayo at mukhang lalaban, aba, teka muna. Sila o ako ang nasa hukay. Ganun talaga dapat. Hindi po pwedeng ako ang nasa hukay, sila naman mamagpag sa pagpapayaman sa droga. Mga ulol kayo. Pasensya na kung ito man ay nakapagsalita ko ng hindi maganda. Pero nakikita naman natin kung ikaw kaya ang maging pulis, nga. Tapos meron kang huhulihin. Alam mong lumalabag sa batas. Tapos bubunot ng baril. Bubunot ng patalim. Aakmahin ka, papatayin ka. Stand your ground. Ipagtanggol mo ang iyong tungkulin. Ipagtanggol mo ang iyong sarili dahil ikaw ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Bilang security forces,
pag-aari ka ng mamamayang Pilipino, pag-aari ka ng gobyerno. Kailangan ipatupad mo ang batas ayon sa iyong kakayahan at ayon sa iyong tungkulin. Ikaw ay mandated ng konstitusyon para ipagtanggol ang mga oppressed and depressed. Magbigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Hindi ka dapat magbigay ng ng droga sa nangangailangan ng mga shabu. Ulol ka palang sundalo, pulis ka kung sino. Sa bagay, pulis ang na-involve sa mga droga eh. Pulis talaga. Involved kayo sa droga, mga iho di puta kayo. Pasensya na. Kung alin pa yung pinagkakatiwalaan ng mamamayan, ay siya pang hindi pala mapagkakatiwalaan. Mga hayop, mga demonyo, mga tagasira ng kinabukasan ng mamamayan, mga kabataan, para lang sa kanyang kapakanan. Ikaw, general, o kung sino ka mang mga nasa posisyon na nagbibinta ng droga, nagsusuporta sa mga droga, nagpuprotekta sa mga drug lords, kunin mo ng 1 kilo, kumuha ka ng 1 kilo na shabu, ipainom mo sa mga anak mo. Punyeta ka. Ipainom mo dahil ikaw ay masamang tao. Yung anak mo muna ang pakainin mo ng shabu. Ikaw na general ka. Ikaw na kung sino ka mang congressman ka. Ikaw na kung sino ka mang senador ka. Ikaw na namumuno na. At akala nyo, yung mga senador, congressman, mga hari ba yan? Hindi po. Utusan lang natin sila. Mga taga-silbi natin sila. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Bakit kung umasta sila ng hari, sila na ang kagalang-galang ba yung mga ganyan? Kaya siya mga, your honor. Sabi doon sa pag naghihiring, your honor. Honorable. Hindi kayo honorable. Masasamang tao kayo. Dishonorable kayo. Yan ang totoo. Dishonorable. Congressman, kung ano ka man. Tarantado ka. Dishonorable ka. Kasi, pero hindi ko nila lahat. Meron talaga akong mga idol dyan sa Congress. Sino? Yung grupo ni Congressman Ako, Marcolita, Fernandez. Sa Senado, grupo ni Tolentino. Alam nyo, masama na nangyari sa ating bansa. Masama na. Hindi na tayo tahimik. Hindi matatahimik. Ang tataas ng mga bilihin. Ang tataas ng presyo ng mga bilihin. Tapos gugustuhin nyo pa magkagyera. Mga ulol kayo. Tingnan mo. Ang daming namamatay sa Gaza, Israel. Gyera ang gusto nyo? Gusto nyo labanan natin ang China? Hindi kayo marunong sa diplomasya? Totoo, pagtanggol natin ang ating bansa. Pero wag na yung mga barilan, wag na yung missiles. Alam nyo, all the while, na wala tayong kalaban-laban sa China. Tama yung ginawa ni FPRRD. Diplomasya. Pagkikipagkaibigan. Walang kaaway. Kaibigan lamang. Tama yung ginawa niya para tayo magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Tama yun para sa akin. Tingnan mo, yung railways na project na dapat pampaunlad sa isang lugar. Parang, ayaw ko lang correct me if I'm wrong. Parang ipinatigil ng ating kasalukuyang administrasyon dahil diyan sa kagustuhan niya ng USA. Kagustuhan nila na wag makipagkaibigan sa mga China kasi kalaban nila yan eh. Ngayon, nagtayo ng EDCA. Sa North, sa Palawan, sa Mindanao. Halimbawa man, na nagkagyera. Sabi nga, doon naman sa ating karelasyon na USA, sasabak lang sila, tutulong sila sa Pilipinas pag inatake tayo. Antayin pa ba natin yun? Yung missiles na yan, baka
Durug-durug ang ating, yung Manila na yan, durug yan. Lahat ng bansa natin, lahat ng may mga EDCA, durug yan. O, paano yung mga mahihirap? Walang makain na. Ngayon nga, ang hirap-hirap na ng buhay. Wala na nga tayong pambili ng pagkain. Naghihirap ang mga tao. Tapos gusto nyo pa, gera? Ayoko talaga magmura. Pero nadadala ako ng sobrang bugso ng aking damdamin. Gusto ko sana yung mga nag-adhika o yung gusto ng gera. Mga anak ninyo, ang ilaban nyo. Doon. Sabihin mo sa mga anak nyo, mga anak ko, matapang tayo, Pilipino tayo, pagtanggol natin ang Pilipinas laban sa mga mapang-aping Chinese. Ha? Puntahin nyo doon sa front. Puntahin nyo doon sa West Philippine Sea. Sino ba ang nag-ano dyan? Yan si Gibo. Gibo, yung anak mo, dali mo doon sa West Philippine Sea. Huwag kami. Gusto namin tahimik. Gusto namin mabuhay ng tahimik. Mabuti kayo, bilyonaryo na kayo. Yan pala. Si Gibo pala, may sariling mining yan. Nakikinabang pala sa China yan. Tapos, kontrang-kontra niya sa China. So, si Gibo, alam na ng mga maliit na tao, alam ng buong Pilipinas kung ano ang ginagawa mo. Isa ka rin. Si Tambalos-los. Pera naman natin ang inaano. Kunyari, pumunta pa sa West Philippine Sea para magbisita sa Pag-asa. Para ano? Lalabang ka ng presidential race sa 2028. Alam na namin ang baho mo. Hindi ka namin ibubuto. Ha? Hindi ka namin ibubuto. Tambalos-los. Dahil ikaw ay ganid, isa kang buhaya. Ha? Kasama yung mga kasama mo dyan, yung mga balingbing. Yung akala mo mananalo pa sila sa eleksyon. Alam na namin yan. Magpakilala kayo mga congressman na kumakampi kay Tambalos-los. Iisa-isay namin kayo. Iisa-isay namin kayong ipakilala sa buong bansa. Dahil kayo ang mga salot ng ating lipunan. Kayo, mga balingbing. Kung saan may pera, doon kayo. Di ba? Ito namang Kamatayan Black. 40 milyon. Para lang siraan si BP Sara. Mga mukhang pera kayo. Ayun. Matanong ko lang naman yun sa inyo, Kamatayan Black. Ano naman ang project ninyo sa 40 milyon? Ha? Sa 100 milyon na budget ninyo sa isang taon. Ha? 1.1 billion na yata ang budget nyo sa isang taon eh. Ano naman ang naging project ninyo? Wala kami nakikita. Wala. Kaya, ano ang dapat? Dapat sa inyo, mawala na kayo sa bansang Pilipinas. Kung kayo ay komunista, pumunta kayo doon sa mga komunistang bansa. Huwag dito. Gusto namin tahimik. Huwag dito kayo, Makabayan Black, para lang kayo magkumita ng limpak-limpak na pera sa pag-extort, sa pag-kidnapping, sa pang-api sa mga kabataan. Umalis kayo doon sa Pilipinas, hindi kayo mga Pilipino. Ha? Gusto mo ba, banggitin ko pa kung sino yung mga Kamatayan Black na yan? Ang sasama ninyo. Yung mga anak nyo, pinag-aaral nyo sa mga exclusive schools, sa pera ng taong bayan. Ha? Pero kami, sa public lang ang mga anak namin. Gusto namin mabuhay ng tahimik kahit ganun lang, kahit kami naghihirap. Pero wag nyo kaming papatayin. Para lang sa ideology ninyo. Ha? Ideology ninyo na masama. Hindi naman kayo maka-Diyos eh. Hindi kayo, alam po, wala kayong Diyos eh. Hindi nga kayo naniniwala sa ating batas. Ba't kayo, nag-lawmaker pa kayo? Hindi kayo naniniwala sa batas. Dahil sa pera? Na-high blood ako sa inyo. Pasensya na YouTube. Pasensya na Facebook.
Grabe. Hindi ko matanggap na ang kapwa ko Pilipino ay naglulubog sa ating bansa. Mga congressman, mga senador, mga balingbing. Kung saan sila kikita ng pera, doon sila. Ito namang dating senador, dapat buwagin na yung anong yan. Yung mga, di ba, diniglir na ng Supreme Court na illegal yung pork barrel. O, tinanggal nyo. Galing nyo. Gumawa kayo ng panibagong batas, ginawang confidential intelligence fund. Ngayon, meron kayong sisirain. Ha? Sisirain nyo. Ito naman si Kuting, pinihagan niyang sirain ang kanyang partner. Tama mo yan, ha? Pero mo, yakap-yakapin mo pa. Best friend mo kunyari. Traitor ka. Traitor ka. Naintindihan mo, Kuting? Traitor ka. Para lang manalo ka, ginamit mo ang isang mabait na tao, ang isang matinong tao. Niyayakap mo siya doon sa publiko para ipakita sa kanila na para ibuto ka. Ulul. Nabudol mo kami minsan. Hindi na mangyayari. At ang pera namin, kailangan namin may liquidation with receipts. Liquidation with receipts. Sabihin mo yan kay Tambaluslus, kay Senate President, kayong lahat. Total, kumukuha kayo ng budget na galing sa taxpayers. Ang sarap naman ng buhay nyo. Kayong may hawak ng budget. Diyan sa Senado, may alam ko diyan kung sinong NPA diyan. Alam ko. Sino ang umahawak ng pera sa Senado? Alam ko yan. Finance Committee. Yun, di ba? Committee on Finance. Yan. Sino humahawak naman sa pera ng Congress? Speaker. Pero mo, magbibigay siya para lang siraan ng isang na nakikita niyang maging kalaban sa 2028. 40 million? Gago ka. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Pera yan mga taong bayan na naghihirap, na nagtatrabaho ng maayos para lang makatulong sa gobyerno. Tapos ang gagawin mo, ipamimigay mo lang. Nagbigay ka pa ng $2 million sa isang universidad sa United States of America. Pera mo ba yun? Isus, kung malapit ka lang sa akin, sisipain kita eh. Nakakahiblad ka, speaker. Isa kang masamang tao, hindi ka dapat nasa posisyon mo ngayon. Pero mo, at kinotolerate ka ng ating presidente sa kasamaan mo. O di, kung alam naman ni presidente yan eh, na ikaw ay kurakot eh. So, meron kayong sabuatan. Sabuatan kayo para sirain ng ano. Ito naman si Kuting, alaman naman natin na ang tatay niyan ayaw ipalibing ng mga nakaraang presidente dito sa Pilipinas. Dinala yan sa Ilocos. At yung sinisira ninyo ngayon, yung Duterte, yun lamang ang isang presidente, natatanging presidente, na kinalaban ang lahat. Para lang mailibing sa libingan ng bayani, siya yung dating presidente natin, senior. Diba? Kuting, wala kang utang na loob. Diba traitor ka sa bayan? Pinapayagan mo yung mga kamag-anak incorporated mo na sirain ang malinis na pangalan ng iyong ama? Kumbaga, tama siguro yung nasa history, yung unang history ng mga dilawan na kurakot at saka magnanakaw ang mga Marcos. Binabago na nga natin ang history. Ginagawa natin na maging maayos. Ha? Totoo namang hero yan yung dating presidente. Lumaban niya sa mga Hapon. Mataas ang kanyang ranggo sa military.
Kaya may karapatan siyang ilibing doon sa libingan ng mga bayani bilang presidente, bilang sundalo. Pero hindi mo pa naisip yan, Kuting? Kuting ng Norte? Hindi mo ba naisip yan? Kayo. Ha? Kayong mga pamilya mo, yung si Mrs. Imelda Marcos. Hindi nyo ba naisip yan? Wala kayong utang na loob. Si Duterte lang ang pinanindigan niya na may karapatan ang dating presidente na mailibing sa libingan ng bayani. Diyan lamang makikita natin na wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob, wala kang kwentang tao. Isa kang budol-budol. Totoo ang sinabi ng FPRRD na isa kang weak leader. Weak leader ka. Yes ma'am ng yes ma'am ka. Pag sinabi ni ma'am si, o ito si Inchik na ito, si Chikwa, gusto ko itong maging envoy sa China. Pak! Yes ma'am. Yes ma'am. O ito, smuggler, gawin mo itong stop dyan sa Malacanang. Yes ma'am. O, sinira mo ang pangalan ng tatay mo. Sinira mo ang pangalan ng mga Marcos. Dahil sa pagkagahaman mo sa pera. Akala ko ba, nagkandidato ka para ang tawag doon? Yung mabawi mo ang karangalan ng mga Marcos. Hindi Sinisira mo Sinisira mo, isa kang traitor. Ngayon, sinisira mo ang ating ekonomiya. Hindi naman tayo, alam mo, pag tinira tayo ng China, pulbos tayong lahat mga Pilipino. Yan namang mamayaman na yan. May mga bahay na yan sa ibang bansa. Tatakbo lang yan doon, lilipad lang yan, may sarili silang eroplano. Yun lang po, mga kasama. Mga kaibigan, ayoko sana magmura. Ayaw ko magmura, pero hindi ko po maiwasan dahil sa nakikita kong kalagayan ng ating bansa. Kawawa ang mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Magandang araw kung nasa saan po kayo nandoon. Umaga, tanghali, hapon. Pasensya na po kayo. Nagmumura po ako dahil sa naawa ako sa mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho, nagbabayad sa ng ating buwis. Compulsory. Tapos, wawaldasin lang ni Tambaloslos ng Senate President. Winawaldas nyo ang pera namin. Mga buhaya kayo. Pasensya na po.